We will be filing at least cases at least against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. May iba pang personalidad na papangalanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na umano'y sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari sa flood control projects. Kabilang sa mga ito ang ilan pang senador. Ito ang inihayag ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ngayong araw. Ayon kay Justice Reyes, posibleng sa susunod na linggo ilalabas na nila ang pangalan ng iba pang senador na nadiskubre nilang may kinalaman umano sa nangyaring anomalya. Ilan umano sa mga ito ay kasalukuyang nakaupo o dating senador. October 29, 2025, nang isinumite ng ICI ang kanilang interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman, kung saan kasama sa inirekomenda nilang imbestigahan at makasuhan sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kasama sa report ng komisyon ang natuklasang pagkakasangkot ng mga nabanggit na opisyal sa umano'y pagtanggap ng mga suhol o unwarranted monetary benefits mula sa mga contractor ng flood control projects. Ipinagtaka naman ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ng ICI kaugnay ng bagong papangalan ng mga senador na umano'y sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon sa senadora, tila pabalik-balik na ang nangyayari sa umano'y script ng tinawag niyang teleserye. Ang issue noon, ang dating speaker at ang Congress, ngayon, ang kakasuhan, puro senador. Hindi ka ba magtataka sa mga pangyayari? Tapos, kahapon, tsa-tsa na ulit ang usapin. Diba? Nag-umpisa na naman ang tsa-tsa. Balik na naman tayo sa kauna-unahang script nitong teleseryeng to. Balik na naman sa pagbuwag ng Senado. Ganun ba? Dagdag pa ni Senator Marcos, pilit inililihis sa ibang bagay ang usapin upang maisantabian niya ang flood control issue. Alam mo, nakakalito talaga nangyayari. Alam ng taong bayan na flood control ang issue. Bakit nauwi sa Dolomite? Alam ng lahat ng taga Bulacan na maraming problema sa Bulacan, ang mga investigador ilang beses na pumunta sa Davao. Linilihis eh. Talagang linilihis, napaka-squid tactics na nito. Talagang ginugulo lang ang isipan natin. Sa kabila ng mga pagkukwestiyon sa ICI, tiniyak ni Justice Reyes na nananatili silang transparent at sinisikap aniya nilang mapatibay ang mga ebidensyang kanilang nakakalap upang makatulong din sa Office of the Ombudsman. Well, we are just data gatherers and evidence builder. The one who will file the case is the ombudsman. But we will try our best to help the ombudsman build up the case. Kaugnay nito, muling nagsumite ang independent body ng ikalima nilang interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.